Sabi po ng kanta, there's no better place in the presence na nandun tayo sa presensya ng Panginoon, di ba? Wala na pong mas gaganda pa pag nasa presensya tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya rin naman tayo nagkakatipon-tipon po dito para po sa ganung gawain na ma-feel natin yung presensya ng Panginoon for this morning. And allow me to greet po yung bawat isa, lalo especially po yung mga tatay. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Yan! So pag may katabi po kayong tatay, Happy Father's Day! Happy Father's Day po! Ayan, so, and nasa pag-aaral pa din po tayo ng ating pong message series about discovering the names of God. Okay? And we talk about a lot of names ng Panginoon for the past 2 months na pinag-aaralan po natin yung iba't ibang names ng Panginoon. And kaya po sinabi natin last time that hindi natin dinidiscuss o pinag-uusapan po yung iba-ibang Diyos. Okay? Ito po yung pangalan or names lamang po ng Panginoon na nagpahayag na i-reveal niya po yung sarili niya sa iba't ibang tao. Okay po, maging clear po sa atin po yun na hindi natin pinag-uusapan yung iba-ibang Diyos. Pinag-uusapan po natin yung kanyang iba't ibang pangalan. Okay? And sa sandali ito po ay may bagong names na naman po tayo or bagong name na naman po tayong pag-uusapan. Pero bago po natin tingnan yun, allow me to share with you itong isang picture. Yan. So ano po nakikita niyo sa picture? Ano po yan? Para si Island. Island. So, ano po yung pumapasok sa isip nyo when you see or look at that image? Pag nakita nyo po yung picture na, ano yung unang pumapasok sa inyo? Swimming. Summer. Diba? Summer, swimming. Diba? Pero, kidding aside, ang isang bagay po na nakikita ko dyan, okay po, is yung kasabihan natin. Ano po, pamilyar na pamilyar kayo dito eh. Okay, sabi ng isang kasabihan, that no man is an island. So, medyo luma na yung ano na yun eh, no? Yung kasabihan na yun. Pero, ano ba ibig sabihin nun? Kung sinabi no man is an island. So, ano ba sinasabi nun? Ano ba yung gusto nyo ipatukoy pag sinabi no man is an island? Simply saying that a man is designed na meron siyang katuwang. Hindi siya nabubuhay para maging isa at mabuhay mag-isa. Pinakaw din sa Genesis, di ba? It is not good for a man to be alone. So, yung design talaga ng Diyos para sa tao is meron siyang kasama at nakakasama. Pero ito po ang nakakaano dyan. Di ba? Kaya likas sa atin po, it's a normal thing for us na maghanap po ng may kasama. For example, di ba? Kapag may mga problema, may mga problems tayo, naghanap tayo ng someone to lean on, di ba? Someone to talk, di ba? Kasi may problema tayo eh. O kaya, pag may mga ano po, naghanap tayo ng masasandalan. Kapag takot tayo, yan, pag takot sa dilim, di ba? Pag naglalakad kayo sa dilim, baka makakita ng duling. Di ba? Di ba? Pag naglalakad sa dilim, di ba? Naghanap tayo ng, uy, samahan mo naman ako kasi takot tayo. Okay? So that's the idea na kailangan natin lagi ng may kasama. Hindi lang yun. Naghanap tayo ng nagpapalakas ng loob natin. Okay? Nag-i-encourage sa atin na kahit na yung pinakamalalapit na tao sa atin, ito yung nakakalungkot, may limitation sila. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nandyan sila. Right. Di ba? Again, tayo, design natin na ang tao may hinahanap na kailangan may kasama ko lang. Kailangan meron sumasama sa akin. Pero, ang nakakalungkot na katotohanan is that, aminin naman po natin sa hindi sa lahat ng pagkakataon nandyan si. Aminin po natin yan. And doon pumapasok po yung isang bagay na nakakalungkot, di ba? And, lalo na yung pag meron tayong pinagdadaanan. Di ba? Usog-usog po ngayon yung ano eh, may sakit na po pala to. Actually, sakit na daw pala to. Depression. Nagulat ako eh. Kasi bakit? Wala siyang someone na pwedeng
buhugahan ng kanyang nararamdaman. Actually po, noong 2020, konting nga lang tayo balik tanaw. Ano po meron ng 2020? COVID, di ba? Diba, yan yung using lockdown, bawal lumabas, di ba? Naka-isolate, di ba? Kahit nga yung magbibigay ka lang ng pagkain, kukunin mo pa sa labas, di ba? So, and alam niyo po ba, sabi ng pag-aaral, ng statistics, that 25% nagkaroon po ng kaso ng anxiety and depression. Noong 2020 po ito, so tumaas yung 25% ng anxiety and depression. And sa Pilipinas, ito pa sa Pilipinas, 16% to 17% ng Pilipino daw ang nagkaroon ng mild depression to extreme depression. Paano mo yung sabihin ng 16% to 17%? Sa 10 tao, 1 hanggang 2 tao po ang may depression. Nung panahon po na ito nung pandemic time. Pero sa kasalukuyang panahon po natin, kung titingnan natin, may mga ganun pa din po no? Napapalibutan pa din po tayo. At wala ng pandemic, may mga pagkakataon pa din po na napapalibutan tayo, nakakaramdam pa rin tayo ng alin. Nag-iisa lang ako. Wala akong kasama. Di ba? Kasi nga, again, ang tao po is designed na hindi maging island. May kasama dapat. And sa katotohanan po, isang bagay na malaking blessing na binigay po ng Panginoon sa kanyang mga anak. Alam niyo po kayo alin? Yung presensya ng Diyos. Kaya for this morning po, ang pag-aaralan is one of the, sabihin natin, napakagandang pangalan ng Diyos. Pwede lang po ba kayo mag-usapan natin ito ngayong umaga? The name is Jehovah Shammah. The Lord is there. Tayo po tayo lahat. I invite you to please stand and open your Bibles in the book of Ezekiel. Isang verse lang po ito. Chapter 48, verse 35. So, sabay-sabay po natin basahin. Kaya nakapaskil naman po sa ating monitor. Okay po? So, basahin po natin. Ezekiel chapter 48, verse 35. Ready, begin. The distance all around will be 18,000 cubits, and the name of the city from that time on will be The Lord is There. Ang Panginoon po ang mapagpala sa kanyang salita. Let us pray for a moment. Mapagpala natin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, maraming salamat po. Thank you for allowing us, Lord, to study your word once again. Help us, Lord, to be encouraged, to be challenged by your word. Tago mo po ako sa likuran mo, Panginoon, at hayaan mo po yung pagpapahayag mo lamang ang aming pong marinig sa daling ito. Ano mang bagay, Panginoon, maaaring naiuhan namin, iniisip namin, bigatin namin sa sandaling ito. Dalangin po namin na yung bagay na gusto mo muna pong ipahayag ang aming pong marinig sa sandaling ito. Madakila ka, maitaas ka sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Makakapuna po tayo. So, Jehovah Shammah or the Lord is there. So let me give you some historical background lang po muna nung binasa po natin, okay? Kasi hindi masyadong binabasa natin yung book of Ezekiel po. So historical background niya. Yung book po ng Ezekiel was written during the Babylonian exile. Ibig sabihin po, during that time, yung mga Israelites po ay nasa exile po sila. Wala sila sa Promised Land, wala sila sa Israel. Nandun sila sa Babylon. Okay po, bakit sila pinatapon doon? Kasi nga, ang bigas ng ulo nila Nagkaroon sila ng idolatry, rebellion, in short, sin against God. So, yung parusa sa kanila ng Panginoon, pinunta sila, pinatapon sila sa Babylon. Okay? So, that's the context na. Then, sa chapter 10 to 11, si Prophet Ezekiel, there is that, nakakita siya ng vision. Okay? And yung glory daw ng Panginoon is
departed from the temple. Ibig sabihin, nawala, umalis. In short, parang yung presensya ni Lord, nawala. Okay, umalis dahil bakit? Kasi nga, yung mga tao during that time ay nagkaroon po ng, pagkakasala, tumalis sila sa Panginoon. So, the glory of the Lord departed from the temple itself. So, nawala. Okay? Dahil dyan, ito yung naramdaman ng mga Israelites or ng mga Jews during that time. Okay, abandon. Feeling nila, iniwan na sila. Wala na. Wala na. Hopeless. Wala nang pag-asa. Defeated. Talunan na sila. And to the point na nagwa-wonder sila that has God left us forever? Iniwan na ba tayo ng Diyos? Kasi nga, hindi na nila nararamdaman yung presensya ng Panginoon. And sa pagkakataong ito po, yan po ba yung feeling natin minsan? Have you ever felt na parang iniwan na ako? Parang wala nang pag-asa, parang wala na ata si Lord. Babalik pa ba si Lord? Or may gagawin pa ba si Lord sa buhay ko? Have you ever felt that feeling na parang hopeless ka na? It's the same way, yun yung naramdaman din ng mga Jews that time. So, ilang bagay po, kahalagahan or the significance of Jehovah Shammah. Tatlong bagay. Bago rin tayo bumako sa pag-aaral natin. So, tingnan muna natin yung kahalagahan ito. The significance of Jehovah Shammah. Una, it declares God's presence. God's greatest blessing is not merely a restored city. Temple, land, it is God Himself. Kasi during that time po, yung temple na-restore naman, naibalik naman. Okay, kasi naibalik sila eh. Pero akala ng mga tao, yun na yung presensya ng Panginoon. Hindi. It's more spiritual. Okay? Kasi nga, hindi yung visible minsan yung ng Panginoon sa atin. Kasi sa mismo, yung presensya niya mismo, yung pinakang mahalaga. Sabi po nila, may nagtanong po sa akin dati, bakit daw maraming gustong pumunta ng heaven? Natanong niyo na po ba yun? Bakit gusto mo punta ng heaven? Ano bang meron sa heaven? Sabi, streets of gold, diba? Mansions, diba? Magaganda yung mga nandun. Pero the main thing, kaya maganda ang langit, alam niyo po kung bakit? Kasi nandun ang Panginoon, yung presensya niya. So, yun din yung tinuturo nito, pinapakita, it declares the presence of God. Hindi lamang materially, bagkus siya mismo. Okay? Yun mismo yung pinapakita nito. The greatest treasure of heaven is not the streets of gold, but the presence of God Himself. Then pangalawa po, hindi lamang it declares God's presence, it declares God's faithfulness. Ang pinapakita niyan. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, ano sabi po doon? Great is thy faithfulness. Alam niyo po, sa maraming pagkakataon, isang bagay po na kinategorize ng Bible ang mga Israel or the Israelites is stubborn. Stubborn people, matigas ang ulo. Pasaway, sabihin na natin. Bakit? Tigas nila, ang daming pinapagawa ng Panginoon, they fail. Pero ganun pa man, yung faithfulness ng Panginoon ay hindi po nagbabago. Kasi ito yung gusto makita ng Shammah. Okay? So yung faithful pa din ako. Kahit nag-fail kayo, God still remain faithful. He's remained faithful to what He promised sa kanyang tao. Ang maganda, faithfulness. Then pangatlo, it declares God's future kingdom. Ito yung it points to God's eternal dwelling with His people. Futuristic na to. So ngayon, nakita na natin, yan yung kahalagahan ng Jehovah Shammah. So ano tinuturo ito sa atin? What does it teaches us?
Anong pinapakita nito? Tatlong bagay lang po. Mabilis lang tayo. Anong pinapakita nito? Anong tinuturo sa atin? Una po, His presence comfort us. In short, the presence that comes. Wow. Kaya nga sinabi natin kanina, no? Minsan, naghahanap po tayo ng comfort sa iba, sa tao. Oh, mabibigay naman nila yon. May pagkakaloob naman nila yon. Pero hindi sa lahat ng panahon, nandun sila. Pero kagandaan sa Panginoon, yung comfort niya, wow, hindi nawawala. Di ba? It comforts, one of the greatest comforts ng Panginoon na binibigay niya sa atin, yung sarili niya. Di ba? Yung pag-ibig niya sa atin. Yung pinakamaganda niya. So, tatlong bagay. So, His presence comforts us, presence in our problems. Kung tatanungin ko po kayo, at sasagutin niyo po sa isipan niyo, lahat po tayo may mga pinoproblema. Lalo na ngayon, mga Judith, di ba? Judith, yan. Kaya sa mga estudyante, yan, nakapasok ng school, di ba? Kapag tinanong ni Pastor Christian, sabi ni Pastor Christian, oh, stress na kagad. Di ba? Ibig sabihin, lahat po tayo dito may mga pinoproblema. Pero isang bagay na katotohanan po, that the presence of God, His presence is in our problems. Ano po sabi ng Psalm chapter 46 verse 1? Sabi niya po, God is our refuge and a strength and a very present help in trouble. A very present help in trouble. Tingnan niyo po yung word na ginamit. Present. Kasalukuyan. Habang dumadaan ka sa problema, sinabi ng salita ng Panginoon, He is our present help. Siya yung saktong makakatulong sa'yo. Siya yung active, siya yung available, siya yung malapit sa'yo. Diba? Yun yung pinapakita niya. So, ano man yung pinoproblema natin, ano man yung troubles natin, ano man yung nakapalibot sa atin, always remember that His presence, He is present in our problems. Nandun siya sa problema. At tanong po is, ito, nagagawa po ba natin tawagin siya? Tumatawag po ba tayo sa Panginoon? Or siya na lang yung last option natin tawagin? May mga option pa tayong, hindi, diskarte ko muna. Diba? Meron pa akong pamamaraan. Hindi dapat, ganun dapat eh. Habang nandun ka sa problema, habang trouble-minded ka, habang ang daming problems, sabi ng Panginoon, hindi ako yung present, ano mo eh, present help. Diba? So, bilang mga mananampalataya po, isang bagay na pwede nating takbuhan at lapitan ay ang Panginoon. Hanapin ka. Balikan po natin yung verse dun sa Psalms 46:1, kung may Bible na tingnan po. Sabi po dyan, God is our refuge. Doon lang po kayo ito. Pag sinabing refuge, ano ba yung refuge? Usually po, nilalagay yan or pinupuntahan yan ng mga taong nasa panganib o nanganganib yung buhay nila. Pumupunta sila sa isang lugar na kung saan ititik nila yung parang magtago o sumilong. Usually po, di ba pag may mga gera, di ba? Nagkakaroon ng refugee camp. Di ba? Pag may mga bagyo, yan nagkakaroon ng mga pinupuntahan ng mga tao. So ano pinapakita po nun? Security. Sabi ng verse, He is our refuge. Siya yung pwede mong puntahan. Okay? Ito nakakatuwa to ah. Kung titingnan nyo, kung papansinin nyo. Pag tumawag tayo sa Panginoon, may mga pagkakataon, bakit? Hindi ka nagtataka. Hindi naman na tinatanggal eh.
Hindi niya tinatanggal yung problema, pero here's the thing, kasama mo siya sa problema. Kasi akala natin, minsan tatanggalin talaga ng Panginoon, pero maraming pagkakataon, hindi niya tinatanggal yung problema. Hindi mo natataka doon? Hindi niya tinatanggal yung problema, pero ang kagandahan is ito, kasama mo siya. Kasama natin siya. May Tagalog song na sabi ng old song, kasama natin ang Diyos. Di ba? Di ako matatabog. Diba? Tumatawa na ba ako sa to? Di ba? Dumaan man sa apoy. Di ba? Dumaan man sa bagyo. Kahit anumang pagdaanan, hindi ako matatakot. Kasi bakit? Kasama natin ang Diyos. Kaya huwag kayong magtaka. Bakit minsan? Nag-pray naman ako. Bakit hindi nawala yung problema ko? Maraming pagkakataon ko talaga, hindi mawawala yung problema. Pero isang bagay po na sinasabi ng Panginoon, kasama mo ako. Ayun po yung kagandahan ng pangalan na yan. Kasama mo ako. So hindi lamang po His presence in our problems. Pangalawa, presence in our pains. Sabi mo ng Isaiah chapter 43 verse 2. When thou passes through the waters, I will be with thee. Tingnan niyo po yung word dyan, kung may Bible po kayo sa Isaiah chapter 43 verse 2. Ginamit niya po yung word na when. Pag sinabing when, kung sakali. Yan, di ba? Kung nandoon na kayo. Yan. Habang nandoon na kayo, sabi niya, sasamahan kayo ng Panginoon. I will be with you. Hindi natin po maiiwasan yan. May mga nakausap po ako magsabi, bakit Pastor, nung naging Christian na ako, bakit parang dumami yung problema ko? Di po, na-highlight lang. Pero ang kagandahan is that, ang ganda po ng sinasabi ng Panginoon, hindi kita iiwan. I will be with you. Are you in pain today? May masakit ba sa'yo? Nasasaktan ka ba? Not only physical lang to pero deep inside, emotionally, may mga nakasakit ba sa'yo? May mga nanakit ba sa'yo? Pero sabi ng Panginoon, oo, mararanasan mo yan. Hindi mo maiiwasan yan, pero ang kagandahan dyan, kahit nasasaktan ka, I will be with you. Ang kagandahan sa Panginoon, kasama natin siya. So, hindi lang po His presence in our problems, His presence in our pains, presence in our panic. Panic mode. Di ba? Sino po mga nanay dito? Mga mothers. Yan. Ngayon po, medyo panic mode na po kayo, di ba? Mga nanay. Kasi bakit po? Kasakan na ng mga anak Di ba? Paano yung mga Panginoon? Tapos magluluto pa ako. Tapos maganda pa ako maghain. Diba? Parang gagagagagagagagag ka na Di ba? Ang dami nang iniisip natin. Ano po sabi ng Joshua chapter 1 verse 9? Sabi ng Joshua chapter 1 verse 9, be strong and of a good courage, for the Lord thy God is with thee. Inulit na naman po yung word na yun. For the Lord God is with thee. Kahit saan ka nga pumunta. Let me give you some example, bro. Last year, talagang I was so blessed. Blessing naman po talaga. I was honored na nabigyan po ng pribileyo na maging ano po ng mga kapastoral po natin. Hindi ko po tinitingnan na iya nga po kasi ang dami pong matatang pastor na parang magiging pastor ka rin. Parang awkward po ako doon. Pero I was given sabi natin, privilege ng Panginoon na maging pastor ng mga pastor sa Central. Noong una po, I was hesitant. Naging hesitant talaga ako na ayaw ko kunin. Kasi marami pa pong mas capable.
Pero one thing po, isang bagay ko na nagpalakas ng loob ko. Honestly, isa po. Nung tumingin po ako sa pastor po natin, sa senior pastor po natin. Kasi nung nagbobotohan po, kasi ano po, may botohan, may election. May ganun po ito botohan. So, majority, binoto po. So, kayo po talaga pumunta. Yun po talaga po sa harapan. Tapos tumingin po ako sa senior pastor po natin. Tinitingnan ko po siya. Sabi ko, pag nag-ganon si, sabi ko, si pastor, sige ako. Tinignan ko po siya. Then, pagtingin ko po sa kanya, tumango siya, mga sapadoleres. Then, tinignan ko yung ibang mga pastor po na. Ano ba yung gusto ko sabihin? Minsan may mga feeling in panic mode tayo, anong gagawin ko? Lagi titignan si Lord parang gumagano sa'yo. Kaya mo. Kasama mo kami. Kasama mo kami. And for the past, siguro mga early months, na nagano po ako, talagang stress po ako, kaya wala na akong buhok. Kaya naman po, kaya medyo may ano, pero isang blessing po, alam niyo po kung bakit. May mga kasama po ako eh. Kasama ko po yung mga senior pastor po natin na, hindi, kasama mo kami, hindi ka namin naiiwan. Yung po yung nagpapalakas sa loob ko. Diba? Isang hindi ko na alam ang gagawin. Diba? Pero isang bagay po na nagpapalakas siya kasi may nagsabi sa akin na, hindi, kasama mo kami. Eh, alam niyo po, isang bagay din sinasabi din ng Panginoon sa atin. Kasama mo ako. Panic mode ka na agad. Kasama mo ako. Kaya natin yan. Kaya mo yan kasi kasama mo ako. Diba? Eh, so, yun po pinaka, huwag nating huwag magiging po sa atin na dahil may problema, may mga ganyan dumarating, mawawalan tayo doon sabi na nila sa hulog. Diba? Tuluyan tayo mahuhulog. Mahuhulog sa pagkakasala. At malalay sa presensya ng Panginoon. Yun po yung huwag na huwag. So whether facing problems, pain, panic, we as believers, the greatest comfort that we have is what? Yung presensya ng Panginoon ay nasa sa atin. Okay po? Una pa lamang po yan. His presence comforts us. Pangalawa po. His presence challenges us. The presence that corrects. Okay? Yung presensya pala ni Lord, hindi lang more on parang blessing, parang kasama mo ako. Hindi lang po pala yung tinuturo niya. Isang bagay din po na tinuturo ng presensya ng Panginoon is that what? It corrects. It corrects us. Sa mga pagkakataon na tayo po, Ellen, nagkakasala. So, sino po dito yung gusto nyo makorek kayo lagi? Sakit doon, di ba? Parang parang, Lord, sakit. Pero kailangan. Di ba? So, para ma-mold tayo, para mas maging Christ-like tayo, kailangan natin yun. Okay? So, tatlong bagay po. That the presence, una po, presence that convicts. Ano po sabi ng John chapter 16 verse 8? And when He is come, He will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. May word pong ginamit dyan, gusto kong bigyan natin ng pansin. The word convicts. Okay? Ang ginamit na word po is convict. He convicts. Hindi condemnation. Ano pong pagkakaiba ng dalawa? Yung condemnation po parang ganito. Uy, mali ka lang. Mali ka ng ginawa. May mali kang ginawa. It leads us parang, ayoko na lumapit kayo. Nahihiya na ako. Pero yung conviction po, it leads us to what? Toward repentance. At yun yung gusto ng Panginoon. Once na kinokorek tayo, will lead to, repentance. Hihingi ng tawad. Okay? Yun po yung pinakamaganda doon. Na once tinatama at itatama tayo ng Diyos, magpatama tayo. Di ba? Huwag na tayong
dumipensa. Sa depensa pa tayo, kasi. Di ba? Wag na po. Hingi tayo ng tawad. Bigyan ko po kayo ng illustration. Ito maganda to. Sino mo nagda-drive? Naka-experience mag-drive? Yung mga modern na. Di ba meron pong ginagamit na app? Ano yung ginagamit na app? Yun, Waze, Google Map. Google Map, tapos Waze. So, ano yung tinituro po nun? The Waze. Di ba? Yung destination. Para makikita mo. Pero, there were times, dinidisregard nyo. Umamin po kayo. Dinidisregard nyo po yung Waze. There were times na ayoko daanan yan. There were times, ayoko dumaan dyan. Pero kahit ganun po, ano po nangyayari kay Waze? Bapasin niyo po ba? Dinadirect ka pa rin papunta doon sa pupuntahan mo sa destination. Ang galing yan. Minsan, kahit anong pilit natin gumawa, dumiskarte natin, okay no? Ayaw natin magpatamak sa Panginoon. Ililid niya pa din tayo sa tayo gusto. Ang kaibahan nga lang is this, pinapatagal lang natin. Sayang yung gas. Sayang yung biyahe. Diba? Pero kung nakinig na tayo agad, nagpakorek na tayo agad, kinukundi ka tayo ng Panginoon, ng banal na Espiritu, na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pero kung, ay, hindi, kasi sila yun eh, hindi, ako lang lagi napapansin. Hindi. Pero if you learn na, kailangan humingi ng tawad. Lapit sa Panginoon. Huwag mo yung katagalin yung biyahe mo. Okay? So yun po yung pinakamaganda doon. Pangalawa, presence that cleanses. Ano ba sabi ng 1 John 1:9? If we confess our sins, He is what? Faithful and to forgive. Okay? So, ito kagandahan sa Panginoon. Kahit paulit-ulit tayo, gumagawa ng pagkakasala, ng pagkakamali, He is also what? Faithful to forgive. If, kung tayo lang daw po ay alin, hihingi na tawad. Pansinin nyo, sa sarili po natin, there were times yung hinihingi nyo ng sorry, hinihingi nyo ng Lord, please forgive me. Kasalanan mo na din last time eh. Pero bakit still the grace ng Panginoon binibigay niya para sa'yo? Anak, pinatagawad na kita. Ayun na. So, ano ba ang pagkakaiba na lumapit na tayo kagad? Kasi makakasumpong ka ng kapatawaran. Diba? Yun yung binibigay ng Panginoon eh. Ito magandaan po. Yung presensya ng Panginoon, the presence of God, exposes what? Sin. Not only it exposes sin, but it also what? Forgives. Hindi lang nilalabas yung mali ka. Nagkasala ka dyan. Anak, mali yung ginawa mo ha. Anak, di na maganda yung ginagawa mo, sabi ng Diyos sa atin. Pero He forgives. When believers confess their sins, ano makasumpungan ng Panginoon? Forgiveness and cleansing. The closer we walk with God, the quicker we are to confess. Lapit ka agad, huwag mong patagalin. Pinapatagal kasi natin, baka, sabi nga, papalibag lang ako. Di papalipasin ko lang. Hindi po. Lapit ka agad. Lapit tayo agad. Hindi tayo ng alin. Kapatawaran sa Panginoon. Do not hide what God already sees. Bring everything to Him and experience His cleansing grace. Ganda po yun, no? Huwag mo na itago. Kasi the reality, wala naman tayo tatago sa Panginoon. Maaring nagtataguan tayo ng mga lihim. May mga tinatago tayong mga bagay na, sabi nga nila, inalaga ang kasalanan. Pero wala tayong matatago sa mata ng Panginoon.
nakikita niya yung kasalanan, kung may kasalanan man. So, anong kailangan natin gawin? Sabi ulit, ang verse, if we confess our sins, He is faithful to forgive. Lapit lang. Hingi ng tawad. Okay po? Pangatlo. Sa point number 2 po natin, pangatlo. Presence that cultivates holiness. Hindi lamang it exposes yung nililinis tayo ng Panginoon, it cultivates us para maging banal. Sabi po ng 1 Peter 1, chapter 1, verse 15 to 16. But as He which hath called you holy, so be holy in all manner, for I am holy. So, ano po sinasabi niyan? Banal kasi yung Diyos eh. Yung Diyos po natin ay banal. So, tayo po ay magpaka-banal din. So, yun po yung pinangalan. Hindi natin pwede sabihin, sila lang yan. Hindi po. Tayo po ito. Okay? Yun po yung pinapaganda doon. God's presence calls us to a higher standard. Ano yung standard na yun? Be holy. Sabi nga nung may pinapatugtog si Gwendolyn ngayon eh. Dati pinapatugtog si Gwendolyn. Actually, pinapatugtog ko din. Medyo on-song na himna. This world is not my home. Ano na ba makantahin? Baka mulan. May line kasi doon na, this world is not my home, I'm just a passing through. If heaven is not my home, then Lord, what will I do? Diba sabi doon? So, kasi nga, yung idea niya, doon na ako sa presensya ng Panginoon. Kasi yun yung kakalagyan ko. Ang tanong is that, yun ba yung target natin? Nakakalagyan? Heaven? So, if that's our target place, live a holy life. Kasi yun yung magiging buhay natin doon. Sabi nga, practicing na natin dito. Yung pwede natin gawin doon, eternity po yun. Kung dito parang napapagod na tayong magpakabanal, gamitin ko na po yung word na yun, how much more pagdating natin ng langit, eternity yun. Kailangan tayong holy doon. Baka ma-OP tayo doon. Maka-top-place tayo doon. So maging training ground na natin na mamumay ako yung standard ko, hindi na ganoon. Okay? Kasi nga, I'm living, I'm walking more and more to become like Him. Kasi ano po siya ulit? Holy, banal. Okay? Wala pong ano yun. Pansinin niyo po, alam niyo ba yung iron? Metal, bakal. Once ng metal po, sino nakakita ng metal? Lahat naman tayo, no? Nakakita na po ng metal. Metal boss ng kamote. Di ba? Metal po, metal ha? Parang ganito. Ito. Ito po ito ha. Ito. Metal po ito, metal. Ang metal po, mabigat. Okay? Pero pag ito po inilagay ko po sa apoy, pag ang metal po inilagay sa apoy, ano po mangyayari sa metal? Iinit. Iinit siya. Gusto iinit yan, di ba? Ano ba yan mo sa metal? Sige nga po. Matutunaw. Pero di siya kakagad matutunaw. Ano po muna mangyayari? Iinit. Okay? Iinit po yan. Tingnan po natin natin yung kagandahan po nila. Pero, nagbago ba yung metal? Metal pa rin siya. Pero bakit siya uminit? Kasi pasok nilagay mo sa apoy. Ano ba yung gusto kong i-visualize ninyo? Ganun yung gusto ng Panginoon sa atin. Ma-adapt natin yung karakteristik niya ng being holy. Nakakaya ng isang bakal na nilagay mo sa apoy na nag-iinit, umiinit kasi nasa apoy. Eh pag tinagal mo naman yun, bakal pa rin naman yun. Bakal pa rin naman talaga siya. Ganun po ang challenge sa atin mga mananampalataya. Na tayo po ay ma-adapt natin, maging katulad tayo ng Panginoon. Yun yung tina-challenge na po sa atin. Okay? Na maging kagaya na tayo. Ano po ang Panginoon? Sabi nung binasa natin,
Be holy for I am holy. So, lagay po natin sa ano po natin po yun, ha? Sa mga po sa isipan po natin. Okay? Take note of this. Sabi po, the goal of the Christianity or the Christian life is not merely to know about Him. Hindi lamang po para makilala natin siya. But to know more and to become like Him. Hindi lamang po basta, okay na makilala ko siya. Hindi lamang po. The challenge is that what? To know more about Him and to be like Him. Stay close to His presence and holiness. Lapit ka lang. Huwag kang lalayo. Diba? Huwag mong ilayo ang sarili mo para hindi ka maging banal. Ano ba sinasabi ko? The simple things. Devotions. When is the last time na nakapagbasa kayo ng Bible na kayo lang? Kaso nagbabasa naman ng Bible tuwing Sunday. Sige, given. Pero when is the last time na personal kang nakikipag-usap sa Bible? Prayer life. How's your prayer life? Diba? Kasi dun po yun eh. Kailangan natin i-exercise yun. Kasi the more na hindi natin i-exercise yun, yung kabaliktaran po na magiging tayo. Kaya pansinin niyo po, kayo lang po magano, pansinin po natin. Bakit kaya maraming pagkakataon, iba-iba yung lumalabas sa bibig ko, iba-iba yung naiisip ko. Ay kaya naman pala, wala to. Nakakaligtaan kong magpakabanal. Nakakaligtaan ko yung basic. Oo, nasa Sunday church ako. Pero how about yung Monday hanggang Saturday? Kaya pansinin niyo po, totoo yung ano eh, totoo yung kung ano yung pinasok mo, yun yung lalabas. Garbage in, garbage out. Kung ano yung nasa loob, yun yung may lalabas mo. Kaya pansinin niyo po, kayo po ang magtingin sa sarili niyo. Tulungan niyo po ako dito. Kausapin niyo sa sarili niyo. Ano yung lagi lumalabas sa bibig ko? Ano yung lumalabas dyan? Ano yung naiisip niyan? Wala, basta sa ako ko namang sober ba lang? Nung sa araw po, may pinag-pray po tayo dito sa mga advisory po natin. Kasi nag-birthday po siya. Sabi niya, Pastor, huwag mo na mag-pray. Sabi niya, kasi baka lumampas na ako. Sabi niya po, yun yung saktong turn. Baka lumampas na ako sa langit. Minsan ganun po yung turn natin eh, no? Ayaw ko magpakabalik pa. Baka sumobra naman ako, Pastor. Pero basagin ko lang po yung trip na yun. Okay na kung sumobra kaysa bitin. Tama, di ba? Okay sumobra ka kasi nakadaan ka eh. Pero yung bitin, hindi ka pa umabot. Okay na yung sumobra. Tayo nga di ba gusto ba natin yung sobra-sobra eh. Di magpakasobrang banal po tayo kasi yun yung gusto ng Panginoon at dinidesign ng Panginoon sa atin, di huli. Yun challenge sa atin. Kaya po mga kapatid, mga malong kapatid, i-exercise po natin yun na magpakabanal po tayo. Okay? So, pangatlo po, not only that His presence comforts us, that His presence challenges us to be pangatlo. His presence carries us, or the presence that continues. Ganda ng kanta natin kanina eh, no? Mananatili. Pero try natin balik ta rin. Ang Panginoon nananatili sa inyo. Hindi lang siya ngayon. Hindi lang siya kasalukuyang nandito. Forever. Nagpapatuloy. Hindi gusto ipakita na ito eh, nung pangalan na ito, Jehovah Shammah. That His presence is not temporary. Na pag masaya ka lang, pag may malaking blessing lang, kahit
kahit may pinagdadaanan ka, nandyan siya. He is there. Okay, take note nyo yun. Nandun siya lagi. He does not walk when your journey becomes difficult. He remains faithful. Isang kasi akala natin, Lord, hindi mo na ba ako? Lord, parang makakaling. Pero hindi. Kasama ka niya. He remains faithful for that. Okay? So, tatlong bagay din po ulit yan. Carries us through the wilderness. Kung tignan niya po dun, may text po dyan. Exodus chapter 13, verse 21 to 22. Basahin lang po natin sa akin. Sabi mo yan, by day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud. Ano po? To guide them on their way, and by night, in a pillar of, ano po? Fire. To give them what? Light. So that they could travel day or night. Wow, sarap ng buhay ng mga Israel nito. Sa araw, meron silang pillar of cloud. Kasi gabi, may pillar of fire para wow, may pampainit. Sa version dito, neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. Uy, kung saan sila pupunta, nandun yung yung ulap. Isa pag umaga, di ba? Nandun yung kasi pupunta dito sila. Ibig sabihin, sinusundan sila. So, it's the thing po. Anong meron po sa wilderness? I-picture out lang natin yung wilderness nila. Wilderness shows danger. Shows uncertainty. Kasi bakit? Di nila alam kung anong meron din sa wilderness na yan Ano ba? No knowledge of the path na dadaanan nila. That's wilderness of them. Balik natin ng konti. Nandun ba tayo sa ganong pagkakataon? Nandun ba tayo ngayon sa kaisipan, sitwasyon na wala kang katiyakan? Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Hindi ko alam ang mangyayari bukas, kakain pa ba ako? Hindi ko alam, may trabaho pa ba ako? Hindi ko alam, makakakain pa ba? Makakapag-aral pa ba ako? Uncertainty. That's wilderness. Pero here's the thing, kasi sabi ng Panginoon, He's always there. He provides a direction and protection. Ang ganda no? Kahit nandun ka sa wilderness ng buhay mo ngayon, God provides direction and protection. Just like the pillars of cloud and pillars of fire sa Christ. Ay, nakagandaan sa atin. So, yun yung kagandahan sa Panginoon Ibibigay na yung direction at hindi lang basta ibibigay yung direction na dapat mong lakadan, may kasama pang protection. So, huwag niyo pong ipagkakalit sa Diyos. Kung sinasabi niya, anak, go this way. Anak, punta ka dito. Anak, huwag dyan. Huwag po natin i-disregard yun. Nasasabi natin, Lord, saan lang? Hindi, kasi nga, ang kaakibat ng direction ng Panginoon ay alin po? Protection. Kung tatanungin niyo po sa bawat buhay ng bawat isa sa inyo, may mga bagay na tinanggal mahal ng Panginoon to protect you. May mga tinatanggal ang Diyos na sabi natin, ang ganda ng kapit mo, kaya sabi ng Panginoon, hindi, baka mapasama ka. Tanggal. Minsan masakit. Aminin yung masakit yun. Yung may nilalakad ka lang. Tapos, sabi naman, tanggal, tabi. Bro, ang ganda na He knows, alam niya. He knows what's best. He guides us. At yung guidance niya, may kaakibat na what? Protection. Kung inaalis ka mo ng Panginoon sa isang sitwasyon, sa isang gawain, sa mga tao, sa mga, sabihin natin, kahit trabaho pa yan, kahit sabi ba ng mga kinakaibigan mo pa yan, kung inaalis ka ng Diyos dyan,
may kaakibat na protection yan. At huwag mo sabihin na, Lord, hindi niyo ako naiintindihan. Ang ganda na sinabi nyo sa buko Bisaya. As the heavens are, sabi niya, gano'n man kalayo ang langit sa lupa. Sabi niya, gano'n ang kaisipan ng Panginoon. For my thoughts are higher than your thoughts. For my ways are different from your ways. So ano kailangan natin? Pagtiwalaan. There's an old song, hymnal song. Ang sabi ng hymnal song? Trust and obey. May magandang word dun eh. For there's no other way. Huwag na natin sabihin na, Lord, baka naman pwede pa. Hindi na. There's no other way but to trust and obey. Kasi nga, when He directs, He protects. Okay? So yun po yung pinamaganda nyo. Ito po magandaanan. Last week ba yun? Jehovah Rohi. Ano po yun? Pinagalan natin, the Lord is my, hindi mo tig-regular tayo. Ano po yung pinagalan last time? Jehovah, ano po yun? The Lord is my shepherd. So kung si Lord ay shepherd, ano po tayo? May kasi, may. So ano ako? Ano tayo? Amoy niyo yung katabi niyo. Amoy ko pa na ba? Di ba? Joke lang. So, kung pa tayo? So tayo sheep. Pero may magandang sinabi sa New Testament. Sabi ng New Testament, for my sheep knows my voice and they follow me. Take note niya na. For my sheep. We consider na, kino-consider natin na tayo ay sheep. Okay? Brown sheep man yan, black sheep man yan, white sheep, pink sheep, basta sheep. Di ba? Tuka tayo. Pero sabi ng New Testament, for my sheep, ito may unang pang word din heard my voice and they follow me. Nakikinig sa sinasabi ko at ginagawa. Minsan nandun lang tayo sa napapakinggan. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka lang manatiling nakinig. Sundin mo. Gawin mo. May dinadirect ang Panginoon, may pinapagawa ang Panginoon, gawin natin. And they follow me. So yun po, pinamaganda. And here's the thing. When life feels like a wilderness, uncertainty, trust God, guidance. You may not know the way, hindi man natin alam yung dadaanan natin, but you know that the one who does. Sino po nakakaalam? Kaya nasabi na, alam ko yung daan. Diba? Alam ko. Pagtiwalaan mo. Okay? Pangalawa po, not only He carries us through the wilderness, pangalawa po, He carries us through the waiting. Yan, through the waiting. Sino ba may hinihintay? Naghihintay. May hinihintay. Pastor Bill. Bill na po yan. So, sino ba may hinihintay, naghihintay? Honestly, sino gusto naghihintay? Be honest. Sino gusto na naghihintay? Nalang yung maghintay. Sino? Ayaw natin. Tama. Di ba? For example, when you are praying, you wait. Di ba? When we trust, we wait. When we hope, we wait. So may kaakibat na, maghintay. Kaso nga lang kasi yung mundo natin, puro instant na kasi. Di ba? Instant food, instant travel, lahat instant na eh. Pinapadali. Di ba? Pero ang kagandahan nito, may proseso kasi. May process ang Diyos para ibigay yung mga bagay na ibibigay niya sa atin. At doon na tayo dinadala. Hintay ka. Okay? Ito yung nakakayamot.
ng mga pagkakataon sa ating mga mananampalataya. Pero here's the thing, here's the pinakamagandang bagay na binigay ng Panginoon. Ang pangako niya, Hebrews 13:5, I will never leave you, nor forsake you. Kahit naghihintay ka, nasa season of waiting ka, ano man po yung hinihintay nyo, trabaho man po yan, career man po yan, partner man po yan sa buhay nyo, anything man yan, malaking blessing man po yan, habang naghihintay ka, dapat natin malaman, dapat natin sa puso, natin po, He will be with us. At di na tayo, ang kagandahan sa naman sinabi nun hindi lamang po niya tayo iiwan, hindi niya pala tayo pababayaan. Diba? Di ka na iniwan, hindi ka ba pinabayaan? Sarap nun, di ba? Minsan kasi, nami-misinterpret natin yung pagiging silence ng Panginoon. Honestly. Isa nami-misinterpret po natin yun. Na iniisip natin, Lord, tumagawa ka pa ba? Are you still working? Pag silence yung Panginoon, Lord, diyan ka pa ba? Sa naisip po natin yun no? Pero, ang kagandahan nun, ano yung pinapasabi niya sa atin, di, nandiyan lang ako. Ito na, hindi nga tayo iiwan, hindi nga tayo pababayaan. Diba? Pinakamagandang ano po nun, pinakamagandang katotohanan na habang tayo po ay naghihintay. Ang kagandang sinabi ng Panginoon is hindi niya tayo pababayaan, hindi iiwan. He will never leave us nor forsake us. Sa pangatlo po doon, He carries us to glory. John chapter 14 verse 3. Yan. Sabi po dyan, basahin lang po natin. If I go, And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you with me, that you may also be where I am. Tayo po mga mananampalataya, sabi nga, hindi ito yung pinakang lugar natin. Assume na po tayo doon. Pinangawakan, naniniwala tayo na hindi tayo forever dito. Meron tayong langit na bayan na pupuntahan someday. Pero, nakakagani po ba kayo doon? That someday, pag diniklara ng Panginoon, kakatagpuin niya ako sa langit na bayan. Amen. Gusto niyo po ba doon? Amen. Si Pastor lang po bang may gusto mo? Lahat po ba tayo? Gusto natin doon? Amen. Gusto mo? Amen. Kung gusto natin, mamuhay tayo po na hindi for this temporary na meron tayo, but for eternity. Live our life for eternity. Hindi ibig sabihin, you live your life for eternity, basta di na ako mag-ano, di na mag-cellphone, di na mag-aaral, di na magtatrabaho, di na makain. Hindi naman po yun. Ang sinasabi dito, that the goal of your life is not for your own sake na lang. But, parang i-gloat siya, mabigyan siya ng kaluwalhatian sa gagawin ko. Yung gagawin ko ngayon, parang bigay glory sa Panginoon. Hindi na lang yung iniisip ko kasi may mataas sa sahod, hindi po yun. Okay? Ang iniisip ko na lang, ito ay para makapaghatid ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kasi nga, doon niya din ako dadalhin. Yun yung destination ko Diba? Hindi ito ang aking permanenteng paglalagyan. Hindi. May langit na bayan ako. And kaya kung doon lang din naman pala ako, huwag na akong mamuhay na para dito lang. Okay? Mabuhay ako para sa eternity. Live each day with eternity in view. The trials of today, the temporary, but the presence of Christ in glory is forever. Yung kanyang presensya ay forever natin mararanasan po. Ano kagandahan? So, live a life sa bawat araw na meron po tayo.
In conclusion po, Jehovah Shammah, ano po dyan? The Lord is there. His presence comforts us in our problems, pains, panic. His presence challenges us through what? Conviction, cleansing, holiness. Not only that, His presence carries us through what? Through wilderness of our life, through our waitings, and ultimately to His glory. Ito po ako mag-e-end. Okay, Doy? Ginawa ko Tagalog. Yan. Para manamnam po natin. Ayan, so, sabi dyan, maaaring iiwan tayo ng tao, ngunit hindi tayo iiwan ng Diyos. Maaaring mawala ang presensya ng iba, ngunit ang presensya ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Piling mo iniwan ka na, piling mo wala ng pag-asa, wala nang kasama. Remember the name of the Lord. Jehovah Shammah, the Lord is there. He is there in your problem, He is there in your pains, in your panics, nandyan siya. At yung presensya ng Diyos, mananatili siya dyan. Ang tanong, inaalaw mo ba? At iaalaw mo ba? At iaalaw ba natin? Kasi siya yung mananatili. Tanggapin man po natin sa hindi. Maraming tao, mag-disappoint ka lang eh. Na you give your 100% sa kanila, tapos biglang mawawala. May mga tao mga ngako sa'yo, pero hindi mangyayari. Ano pakiramdam nun? Disappoint ka eh. Kasi bakit? Tao sila. May limitasyon sila. Pero the Lord is what? Wala siyang limitasyon. Kung walang limitasyon ng Diyos, at ang katotohanan, sabi niya, hindi tayo iiwan. Kung yun yung katotohanan pala, na hindi ako iiwan ng Panginoon, di sa Kanya na ako. Sa Kanya ko nailalapit yung problema ko, sa Kanya ko nailalapit yung bigatin ko, sa Kanya ko nailalapit kung ano man yung mga pinagdadaanan ko. Yun yung gustong ipakita ng pangalan ng Panginoon na ito. The Lord is there. Hindi siya mawala, hindi siya nawala. Nandun yung presensya mo. Not only dun sa victories ng buhay mo, kasi akala natin sa mga magagandang bagay lang eh. Not only nandun siya, He also on those difficult times ng buhay mo. Hindi ka naiiwan. Nandiyan lang siya. Kaya i-allow mo po ang Panginoon. I-allow natin ang Panginoon na, Lord, halika. Lumapit ka. Lalapit ako sa iyo. Diba? At ang kagandahan nun, hindi ka pa nakakalapit, sinasalubong ka na ng Panginoon. Kaya prodigal son, alala niyo mo yan? Eh, yung simple picture nun eh. Huwag na tayo magmatikas, mga kapatid. Kasi hindi mo disenyo na mag-isa ka. Huwag mong sarili yung problema. Huwag natin sarili yung bigatin. Ilapit mo sa Diyos. Kasi anong sabi niya? Marami nang umiwan sa'yo. Maraming nakalimot sa'yo. Pero ang Diyos, hindi Kanya nalilimutan. Again, ang tanong, iaalaw mo po ba siya? Bibigyan mo po siya ng pahintulot na, sige Panginoon, lalapit po ako. Sige Panginoon, ilalapit ko sa iyo yung bigatin ko. Panginoon, lito na ako eh. Dami na tumugulo sa isipan ko. Panginoon, parang wala akong katiyakan sa trabaho ko, sa pag-aaral ko, sa family ko, sa career ko, sa dreams ko, parang wala na akong katiyakan na ano mangyayari. Hindi ko alam ang mangyayari bukas. Next year, hindi ko alam ang mangyayari. Pero kahit ganun pa man, gusto kong malaman mo at pinahayag ng salita ng Panginoon sa umagang ito that the Lord is there.
Wala kang katiyakan, nandiyan ang Diyos. Wala kang sagot sa mga tanong, nandiyan